Alright, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Hinamon po ng Malacanang. Ayan ha, Amy Marcos. Kasi ikaw ay puro kadaldal eh. Wala ka namang ebidensya. Puro ka bintang, wala ka namang ebidensya. Ayan, hinamon ka tuloy ng palasyo mismo. Di ba nakakahiya? Diyan nakatira yung kapatid mo, presidente yung kapatid mo dyan, the same office na naghahamon sa'yo, kung talagang may ebidensya ka, magsampa ka ng kaso. Yun eh. Si Amy Marcos at si Magalong, si Benjamin Magalong ng Baguio City, parehas din ang tono. Puro pa press con, puro pa media interview, ayaw naman magsampa ng kaso. Wala mangyayari yan. Ma'am and sir, kung puro kayo ganyan, saan tatakbo yan? Yung press conferences ninyo. Kung galit kayo kay Marcos, kung galit kayo kay Romualdez, o kung sino pa man na inyong kinagagalitan at sabi nyo, siguradong nagnakaw yan sa kaban ng bayan, magsampa kayo ng kaso. Kasi napakabilis magbintang, di ba? Magtuturo ka, siya. Nagnakaw siya ng 1 milyon. Nagnakaw siya ng 10 baboy. Asa ng ebidensya? Napakabilis magturo. And lalo na kayo, accessible ang media, napakabilis magtawag ng reporters, ng media, ng vloggers, ng mga kakampi ninyo, napakabilis magtawag at ipakalat ninyo, nagnakaw si Romualdez, nagnakaw si Marcos. Pero tanungin mo, ano po ang inyong proof? Meron po ba kayong ebidensya? Wala. Kasi kung meron, takbo na kayo sa korte, takbo na kayo sa ombudsman, takbo na kayo sa Department of Justice. Sampahan ninyo. Wala mangyayari sa press conferences ninyo. Tingnan natin kung kakagat dito si Amy. Kung talagang matalino si Amy, kakagatin niya itong hamon sa kanya ng Malacanang. Ang problema, kung puro press con lang din, walang ebidensya. Sinong buhayang mastermind? Question mark. Palas, dares Amy Marcos to file RAPS in flood control scam. Sa Tagalog, hinahamon po ng palasyo, hinahamon ng Malacanang, itong si Amy Marcos na magsampa ng kaso sa kung sino man ang tinutukoy niyang buwayang mastermind dito sa flood control scandal. Simple lang yan, di ba? Sinong pinapatungkulan mo dyan? Si PBBM? Sampahan mo yung kapatid mo. Wala na dugo-dugo, binastos mo na nga yung kapatid mo eh. Di ba? Para lang maging dikit ka sa mga Duterte. O hindi si PBBM tinutukoy mo dyan, si Romualdez tinutukoy mo dyan, sampahan mo ng kaso, pinsan mo rin yan. Wala nang dugo-dugo, sampahan mo ng kaso. Ganun lang yun eh. Mas magugustuhan ka ng taong bayan kung talagang magsasampa ka ng reklamo. Di ba? Kasi kamag-anak mo yung mga yan, kapatid mo yan, pinsan mo yan, sinampahan ka ng kaso. Sinampahan mo sila ng kaso. Anong iisipin ng tao? Iba talaga si Amy Marcos. Walang kamag-anak, walang kapatid sa kapatid, sasampahan ka ng kaso. Di ba? Maganda yun eh. Pero bakit hindi niya magawa until now? Ilang buwan nang nagsusumigaw si Amy Marcos. Hindi siya pa rin nagsasampa until now. Anong malinaw dyan? Walang ebidensya. Kasi tatawanan siya pag pumunta siya ng korte. Tatawanan siya ng taong bayan kapag dinismiss lang agad yan at hindi pa umabot ng korte, baka sa prosecutor level pa lang. I-dismiss agad. Walang ebidensya eh. Malacanang has challenged Senator Amy Marcos to formally file charges before the Office of the Ombudsman or the Department of Justice or DOJ against the alleged, and I quote, buwayang mastermind, end of quote, she linked to the flood control scam. Hindi naman siya magsasalita kung sino yung buwaya na yan o kung sino man yan. Kung wala siyang alam. Feeling ko naman may alam siya kung sino tinutukoy niyang buwayang mastermind. Pero paano mo nasabi na buwayang mastermind yan kung wala kang proof? Kung sabi-sabi lang. Paano kakagatin ng taong bayan yan? The Palace issued a statement Sunday. Kahapon lang to mismo, April 5, after the senator called for greater transparency in the report of the Independent Commission for Infrastructure. Itong kine-question nilang ICI, claiming that the supposed mastermind behind the anomaly had not been charged and that corruption continued unabated. Gagalit siya sa ICI kasi hindi pinapakasuhan ng ICI o walang nakitang findings kay Romualdez. Gustong-gusto nila makasuhan si Romualdez. Pero paano mo kakasuhan eh? Balik tayo doon sa basic question. Do you have proof? Do you have the evidence necessary
para mag-prosper yung kaso ninyo? Wala nga eh. Mismong ICI. Ilang buwan sila nag-imbestiga dyan? May nakita ba ang ICI? Napakabilis magbintang. Pero asan yung proof? Diba? Nanggagalaiti sila sa ICI kasi hindi nakasuhan ng ICI si Romualdez. Sabi nila, hindi kasi pinoprotektahan ng mga kaibigan eh. Bakit si Bong Revilla? Kaibigan naman ni PBBM yan. Prinotektahan niya ba yan? Palace Press Officer Attorney Claire Castro said that if Marcos has sufficient evidence and is growing impatient, she should bring the matter directly to the proper authorities. Ang tinutukoy niya ditong Marcos si Amy. Dalhin mo sa proper authorities, dalhin mo sa necessary court, kung ombudsman yan or DOJ o kung saan ba yan, doon mo dalhin yung reklamo. Kasi wala mangyayari kung puro ka pa-press, kung puro ka press release, kung puro ka video statement na gawa ni Daryl Yap. Sabi ni Jose Claire Castro, no? Hindi sila pumapalag dito eh. Hindi sila umuubra kay Jose Claire Castro eh. Hamon natin kay Senator Amy, kung mayroon kayong alam, kung sino man yung buwayang pinaparinggan, i-file nyo sa ombudsman o sa DOJ kung anong magiging jurisdiction dyan. Sabi ni Jose Claire Castro. Malinaw. May alam siyang tao na tinutukoy niyang buwayang mastermind. Dalhin mo sa korte yan. The palace official said that Senator Marcos appeared to be pointing to a specific individual in her statements and urged her to take the next step by filing a formal complaint. Senador siya, alam niya yan, di niya naman pwede sabihin, hahayaan ko na kayo dyan. Hayaan ko ng ICI, hayaan ko ng ombudsman, hayaan ko ng DOJ. Hindi nga eh. Kasi, yung findings nila, hindi nyo nare-respeto. Tapos sasabihin mo, hayaan na yan. Hindi mo pwedeng sabihin, wala kaming resources. Bakit kami mag-aaksaya dyan na magsampa pa ng kaso? Again, senador ka, may resources ka, may budget ka, pwede ka magsampa ng kaso. Sampahan mo ng kaso yan bilang concerned citizen. Pero bakit hindi nyo magawa? Kasi wala nga ning ebidensya. Kasi nga ni, tatawa na lang sila. Kasi nga ni, ang habol nila, press conference. Ang habol nila, media mileage. Gusto lang nilang sumikat. Hindi naman talaga sila naghahabol ng pananagutan eh. Hindi naman talaga sila naghahabol ng accountability. Gusto lang nila yung perception ng tao pabor sa kanila. Kasi kung naghahabol ng accountability ang mga yan, halimbawa si Magalong at si Amy Marcos, lalo na si Amy Marcos, kung accountability talaga yung habol niya, ipapatuloy niya yung impeachment eh. Pero anong narrative niya? Dapat itigil yung impeachment ni Sara Duterte. Di ba hindi ka naghahabol sa accountability? Piniplease mo lang ang mga Duterte. Naghahabol ka lang na pumabor sa iyo ang tao in preparation for your ambition sa 2028 elections. Yun lang yun eh. Castro noted that Marcos has been openly critical of the administration, including President Marcos Jr., in relation to various political issues. Noon pa man yan, nagsorry pa nga yan eh, kay Sara Duterte nagsorry, hindi sa taong bayan. Malacanang has maintained that allegations of corruption should be backed by concrete evidence and pursued through proper legal channels. Hindi sa Facebook. Walang mangyayari dyan sa Facebook. Diba? Kung puro press con, walang mangyayari dyan. Bakit hindi nyo itakbo yan sa DOJ? Bakit hindi nyo itakbo yan sa ombudsman? Si Amy Marcos, parehas na parehas sila ng karakas ni Benjamin Magalong. Itong mayor ng Baguio City. Pasensya na sa mga loyalista ng mga taga Baguio ha. Pero yung linyahan na rin kasi ni Magalong ngayon, all bark snow bite na rin eh. Puro kuda eh. Puro bla 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 bla. Puro ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Una, sinabi niya, mayroong mga kontraktor. Tatandaan niyo yan, ilan sinabi niya? Parang 64 daw ng mga mambabatas na mga kontraktor. Sir naman eh, ilang buwan na, lagpas isang taon na ata, o mag-iisang taon na itong issue sa flood control. Ni isa, wala kang pinangalanan dyan sa mga kontraktor na yan. Kontraktor ha? Bakit ayaw niya magpangalan ng mga kontraktor? Kasi baka naman donor din. Baka naman nag-donate din yan sa kanyang eleksyon mga election activities. Baka naman nag-donate din yan. Kaya until now, hindi niya pa rin pinapangalanan yan. Kasi kung ikaw talaga ha, tanungin ko kayo ha, kung ikaw talaga naghahabol ka ng accountability, kung talagang gusto mong panagutin lahat ng nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi ka magiging selective. Diba? Alam mo eh, meron kang number, 64 ba yan kung hindi ako nagkakamali, o more than 60 na contractor, alam mo na meron. May mga pangalan ka kung sino yung mga yan. Bakit hindi mo pangalanan isa-isa? In public ha? Hindi yung naghahabol ka lang ng headline. Magalong, sinabing may 64 na kontraktor. Asan ang ebidensya?
Hindi natin kinakampihan yung mga kontraktor na yan. Dapat makulong yung mga magnanakaw na yan. Pero, sabihin ninyo, kayo nasa pwesto. Kayo nakakaalam niya kung sino yung mga yan. Hindi lang si Romualdez ang ituturo mo, Magalong. Again, parang kang si Amy Marcos, turo ka ng turo kay Romualdez, wala ka ebidensya. Panay sabi ka na may mga kontraktor ng ganyan, ayaw mo magsabi. Ayaw mong pangalanan isa-isa yan kasi wala ka rin ebidensya. Ano yun? Puro motherhood statement, puro general accusations, walang specific details sa mga pinagsasasabi ninyo. Paano natin masisingil yan? Paano natin mapapakulong yung mga magnanakaw na yan? Ito pala, 67 pala daw yun. Yung 67 contractor lawmakers ang sinabi ni Magalong, pero hanggang ngayon wala pa rin pong pangalan na maipresenta. Sino yung mga yan? Sabi niya, lahat o marami ang may mga kickback at pati si Romualdez ay kasabwat. Ayun naman pala eh. Parehas kayo ni Amy Marcos sa sinasabi, magtulong kayo. Pagkampihan ninyo, hanapin ninyo yung ebidensya. Hindi mo pwede sabihin na wala kaming ebidensya eh. Investigador ka dati eh, di ba? Pulis ka eh, alam mo kung paano maghanap ng ebidensya. Trabahuin ninyo. Kumampi ka na sa mga DLS, sa mga DDS, pagtulong-tulungan ninyo. Maharap ninyo ebidensya at mapakulong niyo si Romualdez. At yung iba pa mga kontraktor na sinasabi ninyo. Hindi puro motherhood statement eh. Kasi puro lang kayo nasa press con eh. Puro media interviews lang eh. Asan ang direct evidence ninyo? Na magdidiin kay Romualdez, na magdidiin kay PBBM at sa iba pa. Nasaan? Hindi pwedeng puro paninira lang. Hindi puro sabi-sabi lang. Paano natin mapapakulong yan? Paano tatanggapin ng korte yung sabi-sabi lang? Di ba? Bakit ayaw magkaso? Kasi pag nasa korte na, i-cross-examine ng abogado yan eh. Mapapahiya. Oh, mismong affidavit nga, ayaw maglabas ng affidavit eh. Kasi sa affidavit, mabiverify mo yung mga impormasyon dun eh. Tulad ng ginawa ng mga 18 Marines. Actually, mas matapang pa tong 18 Marines. Kay Amy Marcos at kay Magalong. Kasi may affidavit. Yun nga lang, palpak lang yung script. Agad silang nahuhuli. Pero tinaboy itong sila Amy. Sila Magalong, walang affidavit. Kasi takot sila eh. Maku-cross-examine sila. Malinaw na malinaw, political noise lang itong mga to. May mga ambition itong mga to. Naghahanda na ito para sa 2028 elections. Kaya nag-iingay yung mga yan. Kasi kung habol ang accountability, napakabilis magsampa ng kaso. May mga abogado kayo, may mga personal lawyers kayo, or even yung lawyers sa opisina ninyo, gamitin ninyo para magsampa ng kaso. Pero until na, wala. Paano kayo maniniwala sa inyo? Mga dilis lang nabubudol ninyo. Actually, hindi nga lahat ng dilis nabubudol nyo. Ay nako, ginagamit nyo lang po ang taong bayan. Pinapaikot-ikot nyo lang ang taong bayan para yung perception pumabor sa inyo. Pero nabubulgar kayo sa kalokohan ninyo. Itong si Magalong, huli na siya eh. Sa style niya. Puro motherhood statement, walang specifics. Yan pala ang linyahan niya. Di ba? Ayaw magkaso. Takot din eh. O siya, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section, sa comment box natin dyan sa baba. Para nababasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like na po kayo. YouTube subscribe, TikTok subscribe. Kita-kita tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo.